Isang nakakatakot ho na balita ano po mga kaboses para ho sa ating bayan. Ewan ko lang kung bakit nagkaganto mga kaboses. Ano po? Na mga kaboses, inihayag ho ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na 300 Afghan nationals daw ho ang pansamantalang dadaan ho dito sa Pilipinas upang tapusin ho ang kanilang proseso ng resettlement patungong Estados Unidos, mga kaboses. Ang hakbang araw ho nito ay bahagi ng kasunduan ng dalawang bansa upang magbigay ng tulong sa mga Afghan refugees na patuloy na nakakaranas ng hirap dulot ng kaguluhan sa kanilang sariling bayan. Ano po, mga kaboses? Grabe. Ano po? Natatakot ho tayo mga kaboses kasi baka ho madamay itong bansa natin. Alam naman ho natin na may tunggalian dyan no, laban dito sa Taliban na nag-take over ho sa Afghanistan. Although mga kaboses, nakikita natin dito, ito pong pagka pagka makatao ho ng Pilipinas, ano po mga kaboses. Pero may mga risk ho tayong tinitingnan, ano po. Dito po, pag-uusapan ho natin ngayon mga kaboses. Ang pagtanggap po ng Pilipinas sa mga Afghan refugees ay nagpapakita raw na mas malasakit mga kaboses sa mga nangangailangan. Ngunit mga kaboses, ito rin ay nagdadala ng mga mahalagang tanong. Unang-una, ano nga bang papel ng Pilipinas? Sa pagiging transit country ho, ang Pilipinas ay magbibigay ng pansamantalang kanlungan habang isinasapin na ho mga dokumento ng mga refugee. Hindi sila magtatagal raw sa bansa, ngunit nangangailangan pa rin daw ito ng koordinasyon at suporta mula sa lokal na pamahalaan at internasyonal na mga ahensya. Pangalawa, makatarungan nga ba ho raw ang kasunduan? Ang kasunduan ho ay nagbibigay diin sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Yan pa talaga yung tinignan. Ano po? Ngunit sino ang magtatakda mga kaboses ng mga pamantayan para sa seguridad at kaayusan? Paano nga ba magbabalanse ang ating gobyerno sa responsibilidad nito sa sariling mamamayan habang tumutulong sa mga banyagang refugee? Yan po yung napaka-helpful naman ho ng ating gobyerno. May naisip pa talaga nilang mga kaboses na maglagay ng mga hindi taga-Pilipinas, ano po, na tutulong pa talaga sila, lakas ang loob ho na tumulong dito sa tumulong ng ibang tao sa Pilipinas, mga kaboses, na hindi taga-Pilipinas, ano po, napakahilig ko nilang magsagip ng mga tao mula sa ibang bansa. Hindi nga naisalba ng ating gobyerno itong mga mamamayang Pilipino. Nakuha pa talagang tumulong doon sa ibang bansa. Kung gusto naman pala ito ng US na ganito yung mangyayari, bakit sa kalaki-laki ho ng United States, hindi ho nilagay doon? O sa napakarami ho mga bayan, mga kabos, mga bansa na pwede hong lagyan ho ng mga refugees, ano po, hindi pa nga natin alam kung talagang clear ho yan ng mga refugee. Ano po, kung talagang mga pagkakatiwalaan ho natin yan sila. Baka magiging threat ho yan, no, sa ating bayan mga kaboses. Galing ho yan doon sa nagkakagulo na country mga kaboses na punong-puno ng mga rebelde. Ano nga bang kalagayan ng mga Afghan refugees? Ito po mga kaboses ang kalagayan ng ating mga Afghan nationals. Ito ay mga biktima ng political instability ho sa Afghanistan matapos ang muling paghawak ng kapangyarihan ng mga Taliban noong 2021 ho. Marami sa kanila ho ang tumakas mula sa karahasan, kawalang karapatan at banta ng kamatayan. Para sa mga refugee, ang resettlement ay hindi lamang isang administratibong proseso kundi isang laban ho para mabuhay muli ng may dignidad. Oo, kawawa ho mga kaboses yung ating mga Afghan nationals. Pero sana sinusuri muna ng Pilipinas bago tayo tatanggap ng mga taga-ibang bansa na hindi natin alam mga kaboses kung ano ang background nila. Bagamat pinupuri ho ng Pilipinas para sa malasakit nito, meron din ho sanang meron po tayong critical na usapin pa rin dito pagdating po ng una sa seguridad. Paano ho masisiguro na walang makakapasok na banta sa ating bansa?
May sapat bang mekanismo upang masuri ang background ng bawat refugee? Ano po? Yan po yung una-unang katanungan. Pangalawa ho, na-critical na usapin ho natin dito, ito pong ekonomiya. Ang pag-host po ng mga refugees ay nangangailangan ho yan ng pondo. Bagamat pansamantala lamang, magkakaroon ba ng epekto sa budget ng gobyerno o magtutulak ba ito na mas malawak na suporta mula sa Estados Unidos? Baka may naglalaway na naman dyan sa pera ng Estados Unidos. Kasi hindi ako naniniwala na yung ating gobyerno ho yung tutubos sa mga ipapakain po sa mga para ho sa mga refugees. Kasi wala ho tayong pera. Pati nga sarili nating bayan, hindi natin mapakain yung mga tao, no po, mga kaboses. Ito po yung interview. Pakinggan ho natin. Short lang ho ito, mga kaboses. Pagbabatayan lang ho natin. Ito pong sinabi ho ni Mary Kay Carlson, ang US Ambassador po, mga kaboses. Pakinggan ho natin. And that we have worked with the Philippines for some time to ensure that Afghans who work closely with our American government officials in Afghanistan who have been completely vetted have the opportunity to transit en route to the United States so that we can process their immigrant visa paperwork, done totally in conjunction with the Philippine authorities to make sure that they're entitled to enter here and that we then quickly get their medicals done and their paperwork stamped so they can travel immediately on to the United States. So we're looking to do just have about maybe 300 people be processed through sometime in the coming months or so to the United States and then use that as an opportunity to explore. Para ho tayong ginawa ho tayong pang ano po, mga kaboses, ano po, yung kumbaga entrance, mga kaboses. At yung mga Pilipino ho yung gwardya ng mga kailangan. Hindi kasi dito muna chine-check, mga kaboses. Papupuntahin mo na sa Pilipinas, ano po, mag-stay muna yung 300 na Afghan refugees, mga kaboses, tapos bago sila habang na pinoproseso nila yung mga papeles para makapuntang US, pansamantala ho silang dito, mga kaboses. Yan ho yung nakakatakot kasi yung pagtanong ho natin, paano ba masisiguro, ano po, na walang bantay ito sa ating bansa? Mismong US nga, ano po, mga kabos, sinisigurado yung safety ng kanilang bansa. Kaya nga ho, mga kaboses, ilalagay muna dito sa Pilipinas kasi pinoproseso pa yung mga dokumento nila doon sa United States. So, bakit Pilipinas yung pinili? Kawawa na ba tayo? Nilalagyan lang tayo dito ng mga ano po, mga kaboses. Totoo nga, nandyan na tayo, mga kaboses, nakawawa ho sila. Pero yung tinitingnan ho natin dito, kawawa rin ho ating bayan kung ano po yung mangyari dito sa ating bansa. Madadamay tayo sa gulo o baka yung may mga refugees o yung mga refugee na yan, hindi natin alam, baka may makapunta pa dito ng mga Taliban members. O ano bang pakay pa ng iba dyan, mga kaboses. Yan rin yung purpose ng US. Dinidetermine pa nila habang nandito sa Pilipinas, pinoproseso nila yung mga dokumento para gawing legal doon sa US, mga kaboses. Sinasabi ho na pansamantala. Ito po may mga sentimiento ang ating publiko. Habang ipinagmamalaki ang pagiging isang bukas palad na bansa, mga kabos, ang pagtanggap po sa 300 na Afghan nationals ay maaaring magdulot ng iba't ibang opinyon. Kagaya ko, may opinyon rin ako, mga kaboses, may opinyon rin kayo. Paano kaya ito maipapaliwanag ng malinaw sa sambayanan upang maiwasan ang maling pag-unawa at negatibong reaksyon? Kasi ako po, mga kaboses, negatibo yung reaksyon ko para dito kasi wala tayong naririnig na mga explanation galing sa Malacanang, anong mangyayari, mga kaboses, paano ba susuriin yung mga background ng mga refugees. Ang desisyon ng Pilipinas sa tanggapin ng mga Afghan refugees ay nagpapakita ho ng mas malalim na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ano man dalawang bansa? Siyempre, US, Philippines. Kasi may alitan pa tayo dyan sa China Baka po magiging trigger po ito na talagang dikit kayo sa Estados Unidos kasi lahat ng mga gusto ng Estados Unidos pinagbibigyan nyo dyan sa Pilipinas, no? Sa akin na naman ho yan. Ano po, mga kabos? Ayon ho kay Ambassador Carlson, ang hakbang na ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan sa harap
sa harap po ng pandaigdigang krisis. Hindi naman ho ito pandaigdigang krisis. Ngunit ang tanong ho natin mga kaboses, paano ito makakaapekto sa imahe ng Pilipinas sa larangan ho ng diplomasya? Mga kaboses, isa ho tayong bansang bukas palad, ngunit meron hong hangganan. Ang Pilipinas ho, nakilala sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, ay muling nagbigay ng makataong tulong sa pandaigdigang komunidad. Gayunpaman, ang responsibilidad ito ay dapat timbangin sa kakayahan ng bansa na pangalagaan ang sariling interes. Kayo ho mga kaboses, ano sa tingin ninyo? Ay, kasi ako natatakot ako baka anong mangyari mga kaboses, opinion ko lang naman ho yun. Ano po? Tanong ho natin sa inyo, ang pagtanggap ba sa mga Afghan refugees ay isa lamang simpleng simbolo ng pagkakaisa o ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng ating gobyerno sa diplomatikong aspeto? Ano hong pananaw ninyo sa desisyong ito, mga kaboses? Gusto nyo rin ba o hindi? Comment ho kayo sa baba, mga kaboses. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa akin na naman ho yung opinion mga kaboses. Depende na ho yan sa inyo kung maniniwala kayo sa akin o sa hindi. Pero mag-comment kayo sa baba kung ano yung pananaw ninyo. Sharing of ideas tayo mga kaboses. Ano po, para po happy po tayong lahat. Vox Populi PH po. Maraming salamat mga kaboses. Like, subscribe, and share po para marami po tayong pag-uusapan ng mga episodes mga kaboses, mga pangyayari po sa ating bansa. God bless po mga kaboses. Maraming salamat po sa inyong lahat.